Sa kalagitnaan ng gabi, kapag ang buwan ay naghahari, ikaw ngayon ay magkubli sa mga kababalaghang maaaring mangyari sa iyong paligid na hindi mo pipigil. Magsimulang magdasal, umusal ng isang panalangin, at bilisan mo ng tumakbo. Takbo! Takbo! Magandang gabi po sa lahat. Ang storyang ito ay likha lamang ng malikot kong imahinasyon. Ito ay naglalaman ng sensitibong tema na maaring hindi angkop sa mga bata, lalong-lalo na sa mga relihiyoso. Hindi ko po intensyon na makasira sa anumang pinaniniwalaan ng sinuman. Mauunawaan ko po kung hindi ninyo pakikinggan ang kwento kong ito. Maraming salamat po. Himala! Isang himala! Sigaw ng karamihan sa mga taong nakatanaw sa sumasayaw na araw. Nakatayo sa gitna ng kulumpon ng mga tao si Isabel. Nakatayo sa isang maliit na waring entablado. May dalawa ding babae siyang katabi na patuloy sa pagpupunas ng panyong inahahagis ng mga tao. Sila ay umaasa na mapagaling ng dalagang sinasabi nilang mapaghimala. Marami ang nakikiusap na kahit man lang sa laylayan ng damit nito ay makahawak sila. Umaasang pati sila ay mapaghimalaan ng babae. Isabel, maawa ka. Pagalingin mo ang anak ko. Daing ng isang ina na may bitbit na isang batang may malaking ulo. May sakit ang bata na hydrocephalus. Isabel, tapunan mo man lang ng tingin ng ina ko na matagal ng bulag. Pakiusap naman ng isang anak na tulak-tulak ang matandang ina sa isang lumang wheelchair. Isabel! Isabel! Pagalingin mo kami! Maawa ka! Di magkamayaw ang mga tao sa pagtawag sa kanyang pangalan. Pero nung isang linggo lamang, isang ordinaryong dalaga lamang si Isabel, isang estudyante sa mababang paaralan, isang ordinaryong babae. Ngunit nang magsimulang lumuha ito ng dugo na amoy bulaklak, ay nagbago na ang lahat. Ang kwento pa nito ay nagpapakita sa kanya ang isang babae na nakasuot ng puti at may belong asul. Nagsabi daw ito sa kanya na mababago ang kanyang buhay. Basta sumunod lamang siya sa mga ipinag-uutos nito. Galing sa isang sagradong katolikong pamilya si Isabel. Hindi sila sumasala na makapagsimba sa tuwing araw ng linggo at mga araw ng pangilin. Sabay-sabay din silang nag-oorasyon at nagdarasal ng banal na rosaryo tuwing 6:00 ng gabi. Inoobliga din ng kanilang mga magulang na magbasa sila ng Biblia bago man lamang sila matulog. Miyembro din ng kanilang pamilya ng iba't ibang organisasyon sa simbahan. Kung hindi nga lamang niya talagang pangarap na maging isang guro, ay nakakatiyak siyang ipapasok siya sa kumbento para maging isang madre. Ngunit mula nang magpakita sa kanya ang babaeng nakaputi at nagsimula siyang lumuha ng dugo ay nagbago na ang lahat. Napakasaya ng kanyang ina sa nangyayari sa kanyang anak. Sabi pa nito, ay nakita na niya ang kapalaran ni Isabel dati pa sa isang panaginip.
na darating talaga ang ganitong pagkakataon para sa kanyang anak na dalaga. Ngunit iba ang pananaw ng kanyang ama sa nangyayari sa kanya. Pakiramdam kasi nito ay hindi sila karapat-dapat sa ganitong paghihimala sa sinasabi nilang pagpapala para sa kanyang anak. Hindi ito makapaniwala na sa dinami-dami ng mabuting tao at mas karapat-dapat ay ang anak pa niya ang napili. Maraming katanungan itong hinahanap niya ng kasagutan. Bakit ba hindi ka nalang maging masaya para sa anak mo, Manuel? Bakit ba lahat ng bagay ay pinapakomplikado mo? Naiinis na tanong sa kanya ni Maria, ang kanyang asawa. Hindi kaya mas mabuti kung patitignan natin siya sa isang psychologist? Baka kasi na nasisiraan na lang pag-iisip ang anak mo? Hindi ka ba naniniwala na nakakapagpagaling siya ng may sakit? Tulad na lang kahapon, isang matanda na di nakakakita ang muli na namang nakakita. Nung isang linggo, kitang-kita mo na may isang baldado ang nakalakad muli. Nahawakan lang nito ang laylayan ng pada ni Isabel ay muli na itong nakalakad. It's just all coincidental, Maria. Lahat ay nagkataon lamang. Ano pa po bang patunay ang gusto niyong makita pa? Bakit ba hanggang ngayon ay nagdududa pa rin po kayo sa akin? Sabay talikod ni Isabel na nadinig pala ang pinagkatalunan ng kanyang mga magulang. Isabel! Anak! Hindi man lang ito lumingon. Dumiretso na lang ito sa kanyang silid at ipininid ang pinto. Sinindihan nito ang kandilang nasa kanyang altar at humigang padapa sa malamig na semento ng kanyang silid. Nagsimula itong magdasal. Ilang minutong nasa ganito siyang forma nang matanawan niya ang pares ng mga paa na papalapit sa kanya. Tanaw din niya ang laylayan ng puting damit. Napangiti na siya. Waring batid niya kung sino ang kanyang dalaw. Hindi siya tumayo sa kanyang pagkakadipa. Bagkus ay yumuko pa ito na para bang hinahalikan na ang sahig at nagsalita. Papuri sa iyo, mahal kong ina. Mahal kong anak. Bakit po ba nagdududa pa din si Papa sa aking kakayahan? Hindi po ba dapat mas paniwalaan niya ako dahil anak niya ako? Huwag kang mag-alala, Isabel. Darating ang panahong paniniwalaan ka din ng iyong ama. Napapikit siya sa haplos ng kamay ng babae. Hinawakan niya ang kamay nito at iginiya sa kanyang labi. Hinilikan niya ito. At doon tuluyang dumaloy ang dugong luha sa kanyang mga mata. Mahal kita, mahal kong ina. Minamahal din kita, aking anak. Umikit siya na hawak ang kamay ng babaeng nagpapakita sa kanya. Hindi na niya namalayang sa ganitong forma pala siya nakatulog. Nagising na lamang siya na sobra na ang dilim ng paligid. Patay na ang mga kandilang kanina lamang ay sinindihan niya. Nakita din niyang wala ding ilaw sa ibang bahagi ng bahay. Ma! Pa! Don! Bernie! Nasaan kayo? Tawag niya sa mga magulang at kapatid, pero walang sagot. Parang walang tao sa buong bahay. May bahagyang ilaw siyang natanawan sa hardin. May bahagyang kabaman ay nagbukas siya ng pinto at naglakad patungo sa hardin.
sa malapit sa groto na pinatayo ng kanyang ina. Doon niya natanawan ang kanyang mga magulang at mga kapatid na nakatayo sa harapan ng groto. "Ma! Pa! Nandito lang po pala kayo." Lalapitan sana niya ang kanyang pamilya nang hinarap siya ng mga ito. At laking gulat niya nang makitang wala na itong mga muka. Napaatras siya nang ilahad nila ang mga palad sa kanyang harapan at doon niya nakita ang mga piraso ng ilong, bibig, dila, tenga at mga matang waring dinukot. Puro dugo ang mga palad ng mga ito. Basang-basa din ng dugo ang mga damit ng kanyang pamilya. Tumakbo siyang palayo, papasok sa bahay. Agad niyang ipininid ang pinto at tumakbo papanik sa itaas, papunta sa kanyang silid. Ngunit ngayon ay nandoon na ang kanyang pamilya. Nasa harapan niya ngayon ang kanyang ina at ama. At nakatayo sa kanyang bandang likuran ang dalawa niyang kapatid. Inilahad nilang muli ang mga kamay nila kay Isabel at waring inaalay ng mga ito ang kanilang mata, ilong, bibig, dila at tenga sa babae. Napaluhod siya. Sigaw siya ng sigaw sa takot. Lalo na nang itapon ng mga ito ang pira-piraso ng kanilang muka sa kanya. "Ate Isabel! Ate!" Napabalikwas siya sa pagyugyog ng kanyang kapatid na babae, si Don. Hinawakan niya ang mukha ng kapatid. Pinilid pa kanan, pakaliwa. Kumpleto ang mukha nito. Nandoon ang mata, ilong, bibig, tenga, pati ang dila. Napayuko siya at napabuntong hininga. "Ano bang nangyayari sa iyo, ate?" "Wala. Huwag mo kong intindihin. Wala ito." "Sige na, ate. Maligo ka na at ang haba na lang pila sa labas. Marami lang naghihintay sa iyo." "Sige. Susunod na ako." Matagal pa bago nakakilos si Isabel. Inaalala ang napanaginipan niya. Iniisip kung ano ang ibig sabihin ng kanyang napanaginipan. Matapos makapaligo ay humarap siya sa kanyang altar at umusal ng isang panalangin. Panalangin na sana ay ingatan ng kanyang pamilya sa kung anumang panganib ang naghihintay sa kanila. "Isabel! Isabel!" Maingay na tawag sa kanya ng mga nakaabang sa labas. Naglakad siya sa pagitan ng mga tao. May dalawa siyang pinsang lalaki na nakaharang para di siya maipit sa pagitan ng mga gustong makalapit sa kanya. Dumiretso siya sa ginawang chapel para sa kanya. Doon siya magsisimulang manggamot. Bago magsimulang manggamot ay muling nagdasal si Isabel sa mga imahe na nasa kanyang altar. Hawak ang isang bote ng langis ay humarap siya sa kanyang unang pasyente. Isang matandang lalaki na may mga sugat sa katawan. Psoriasis daw ang sakit ng matanda. Palapit siya sa pasyente nang lapitan siya ng ina at pigilan. "Sigurado ka bang hahaplusin mo ang mga sugat ng matandang iyan?" Kitang-kita niya ang pandidiri sa mukha ng ina. "Ma, huwag kang mag-alala. Natitiyak kong may poprotekta sa akin." Inalis niya ng marahan ang pagkakahawak ng ina at lumapit sa matanda. Lumuhod siyang paharap dito. Pinahiran ang mga sugat nito ng langis at ipinagdasal ang matanda. Ilang sandali pa
at tuluyang nawala at gumaling na ang mga sugat ng matanda. Nagpalakpakan ng lahat. Sinigaw ng lahat ang kanyang pangalan. Isabel! Isabel! Napakaraming tao. Napakainit ng panahon. Parang nauubusan siya ng hininga. Parang umiikot na ang kanyang paningin. Hindi na niya namalayan na tuluyan na siyang bumagsak. Ano pong nangyari? Tanong niya sa kanyang ina nang magmulat siya ng kanyang mga mata. Ngayon ay nasa kwarto na siya. Hinimatay ka kanina. Sigurado sa sobrang init at dami ng tao. Ang mga nagpapagamot po. Nasa na sila? Akma siyang babangon pero pinigilan siya ng kanyang ina. Ang iba ay nagdesisyong umuwi at babalik na lang daw bukas o sa mga susunod na araw. Ang iba naman ay sa chapel na nagpahinga. Ganon po ba? Oo anak, huwag ka nang mag-alala. Ate, pinagdala kita ng mainit na sabaw oh. Kumain ka muna. Salamat Don. Nagpaalam na din ang kanyang ina at kapatid matapos niyang kumain. Nagpasya naman siyang maligo muna bago bumalik ng tulog. Maalinsangan nga kasi ang panahon. Ano to? May napansin siyang maliit na bahagi sa kanyang braso na may rashes. Ganon din sa kanyang hita at bandang tiyan. Naalala niya ang matandang lalaking ginamot niya ang psoriasis. Biglang gumapang ang kilabot sa kanyang katawan. Baka nahawa siya sa matanda. Dali-dali siyang lumabas ng banyo at sinindihan ng kandila sa kanyang altar. Muli ay dumipang nagdasal. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi dumating ang babaeng kanyang iniintay. Tanging tinig lang nito ang kanyang nadinig. May humahadlang sa ating misyon, Isabel. Kailangan siyang mawala. Ano pong ibig ninyong sabihin, mahal na ina? Hanggang may humahadlang sa atin, lahat ng gagamutin mo ay gagaling pa din. Ngunit makukuha mo ang sakit ng bawat isang taong paggagalingan mo. Gumapang ang takot at kilabot sa kanyang katauhan. Paano ko po siya makikilala? Ano po ang dapat kong gawin? Muli ay bumulong ang babae sa kanya. Matapos siyang magsalita, ay alam na ni Isabel ang dapat niyang gawin. Manuel! Manuel! Napatakbo si Isabel sa kwarto ng ina. Dinig na dinig niya ang sigaw nito. Kasunod din niya ang dalawa pa niyang kapatid. Ma, ano bang? Di na naituloy pa ni Isabel ang kanyang tanong. Kitang-kita niyang ang ama na naliligo sa sarili nitong dugo. May nakatarak pang kutsilyo sa dibdib nito. Tama. Yan ang tama. Ngayon ay wala nang sagabal sa ating misyon, Isabel. Ngayon ay wala nang sagabal. O anak, anong ginagawa mo dito? Ang aga mo namang nagising ah. Nasa ibaba ang mama mo na nagluluto na ng almusal. Hindi umimik si Isabel. Naglakad lang siyang palapit sa kanyang ama. Tumayo ito sa pagkakahiga. Inilahad ang kamay nito at pinaupo siya sa tabi nito.
Ngunit hindi na ito nakakilos pa. Nang undayan niya ito ng saksak ng paulit-ulit. Kailangang mawala ang hadlang sa ating misyon, Isabel. Kailangan mong ialay ang tatay mo sa akin. Kailangan mong ialay sa akin ang sagabal sa ating misyon. Ang tanging bulong ng babaeng nakaputi sa kanya. Ngayon ay wala nang sagabal sa ating misyon, Isabel. Maaari na tayong magpatuloy. Isabel! Isabel! Ang sigaw na tawag sa pangalan niya ng mga taong naghihintay sa kanya. Ngayon ay nakasuot siya ng puting damit at may nakasuot na belong asul sa kanyang ulo. Magsiluhod kayong lahat at magdasal sa akin. Magdasal kayo sa akin. At ganoon nga ang ginawa ng lahat. Lumuhod at umusal ng panalangin para kay Isabel. Hanggang sa muli, paalam.